naging state of emergency ang Tacloban City. Can you imagine? Oh. Bakit? Ang Tacloban City Government ay nag-declare na ng state of emergency sa Tacloban. Dahil po ito ay sa limitasyon ng paggamit ng San Juanico Bridge. Sino daw nagsagawa ng pag-aaral na dapat sarhan sa malalaking mga sasakyan ang San Juanico Bridge? Yun. Kasi parang ang kanya lang naman kulang ng paliwanag eh. To be quite frank, medyo nalilito din ako. Because I feel that the public should be given all the information pertaining to the condition of the bridge. Sino bang gumawa ng study na to? At bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng 48 hours para isara itong tulay na to? Dahil dyan ay maraming spekulasyon tuloy na there is something going on that hindi ka nais-nais, like corruption. Sinasabi natin, Supposedly, diba? Parang yes. ginagamit na last 2 minutes ng administrasyon Aha. na para kumita. Opo. Siyempre, kung 800 million, tumaas man ng konti, di ba? 900 million, na hindi pala 800 million, 900 million, 1 5 billion. billion pala. 7! 7 na. 7 billion! To look into that bridge and to see magkano ba talaga at gaano katagal nila gagawin yan. At kung may sira ba talaga. Kasi napaka-importante yan dahil ang lumalabas unang estimate ay pumapalo ng 800 million. Ngayon, pumapalo daw ng 7 billion. Malaking amount yun. That is a very big amount. Wow. Biglang, nagkamali kami ng estimate. Ah. Ang mali yung kalkulasyon namin, hindi pala 800 million. Magkano pala? 7 billion. So, away. Magpipinsan na naman ito. Speaking of away, magpipinsan, di ba? Biglang lumabas. Si Mayor Alfred Romualdez na pinsan din. Asawa ng friend ko yan, si Kring Kring Gonzales. Ganun ba? Yes. Oo. Hindi ko alam kung yung kung kapatid ba niya, kapatid yata niya yung asawa ni Michelle Dairit. Ayun lang hindi. Oo. Yung kapatid ng kaibigan ko, very close sa akin, na si Opo. Christine Dairit. Alam ko, Romualdez ang asawa nun eh. Anyway, ang alam ko, si Alfred ay mayor ng Tacloban, na nakakapanalo lang, ano? Opo. At ang kanya namang tinutulig sa ngayon, kasi yun daw San Juanico Bridge. Di ba naglabas na siya ng pahayag? Yes. Bakit daw biglang naisipan naman from out of the blue na ayusin Agad-agad. yung San Juanico Bridge at pagkalaki-laki pa daw ng budget. Hindi daw niya maintindihan, ang original estimate daw ay 800 million, naging 5 million ba? 5 billion! Wow. Ano ba yon? Tingnan nga natin kung 800 million, naging 7 billion. Baka lalagyan ng mas maganda. Oo nga, pero Additional. sabi nga niya, wala naman daw problema. Pero sabi niya, paki-explika. Ayun. Bakit? Kasi, sino daw nagsagawa ng pag-aaral na dapat sarhan sa malalaking mga sasakyan ang San Juanico Bridge? Yun. Kasi parang, ang kanya lang naman, kulang ng paliwanag eh. Opo. Bakit nananahimik yung bridge doon? Di ba? Ginagamit naman. Opo. Bigla na lamang, whoops! Sira yung bridge. Oh. Paggawa natin, in-estimate, 800 million. Di pagagawa, no? Pagkatapos kabala-mala, uy, hindi na pala 800 million, mali pala kami. Siyempre, pag nagkamali ka ng estimate, Opo. siyempre, kung 800 million, tumaas man ng konti, di ba? 900 million, hindi pala 800 million, 900 million, 1 5 billion. billion pala. 7! 7 na. 7 billion! Wow. Biglang, nagkamali kami ng estimate. Ang mali yung kalkulasyon namin, hindi pala 800 million. Magkano pala? 7 billion. Grabe. Ang laki namang pagkakamali noon. Hindi ba marunong, anong pinangkwenta? Hindi, mahal kasi materialis ngayon, sir. Kahit na, di ba nag-estimate ka, contractor ka, maaaring magkamali ka, Konti lang. konti lang, kahit Apo. paano mahal ng... anong ginamit mo? Di estimate puwet yun. Logarithm Estimate yun, sir. 800 million, 7 billion pala. Logarithm yung ginamit. Ano mo namang kontratista? Di, paano kang kumikita? Estimate ka 800 million, 7 billion pala. Oh. Anong klaseng contractor ka? Anong klaseng consultant ka? Anong klaseng expert ka kung ang estimate mo
800 million, 7 billion pala. Baka sinakyan yung EDSA, hindi kaya? Ay, Sabay sila eh. Sabay isasara yun nga ang sana eh. sinasabi natin, supposedly, diba? Parang yes. ginagamit na last 2 minutes ng administrasyon Aha. na para kumita. Di ba yun nga ang parang implication ng sinasabi Hindi, ni akin Mayor lang yun Romualdez? Napansin Oo. ko lang. Hindi, talagang sabay eh. Bago, hindi lang napakalaki, sasarhan mo pa yung bridge. Kaya nag-state of emergency ang Tacloban City. Can you imagine? Oh. Bakit? Wala nang pumapasok na pagkain, walang pumapasok na gasolina, walang pumapasok na yun. mga supplies. Anong klase yun? Basta walang sasarhan. Oh. O, di ba? Bago sasabihin, hindi, iroro nyo na lang. Mas mahirap mo, mas matagal, mas mahal ang roro. Correct. Kasi, common sense naman eh. Yung bridge, tuloy-tuloy ka gano'n. Yung roro, sasakay mo, aayusin mo, nakalutang yun, di ba? Pag medyo malakas Mabagal ang alon, mabagal. Pag medyo maalon, hindi mo pwedeng iroro. Mahirap eh. Hindi substitute yung roro. Tama po. Di ba? Opo. Bago pagkalaki-laki pa. So, mismong mga kamag-anak, hindi na masikmura. Oh. Yung sa tingin nila ay ginagamit na pangkorap nitong pamahalang ito. Hindi na sila masikmura. Si Amy, di na sila masikmura. Si Alfred Romualdez, matino ito. Kilala ko ito personally. Opo. Actually. Dahil nga, doon sa kapatid ni Christine Dairit, Opo. maayos na tao. Di ba? Opo. So yun ang istorya dyan. Sila na mismo. Hindi na magkasundo, hindi na nasisikmura yung ginagawang Yun lang. kapwitan. Sa inyong lahat. Ang Tacloban City Government ay nag-declare na ng state of emergency sa Tacloban. Dahil po ito ay sa limitasyon ng paggamit ng San Juanico Bridge. It is not only affecting the economy of the region, but I think it is definitely affecting the economy of the country as a whole. Ako po to be quite frank, medyo nalilito din ako. Because I feel that the public should be given all the information pertaining to the condition of the bridge. Sino bang gumawa ng study na to? At bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng 48 hours para isara itong tulay na to? Dahil dyan ay maraming spekulasyon tuloy na there is something going on that hindi ka nais-nais, like corruption. I feel it is the duty of the national government to inform the public and tell them exactly who made the study, what the study says exactly, anong extent ng damage, at gaano katagal nila gagawin talaga itong tulay na to. Kasi mahirap yung pabigla-bigla. This is not the first time. About 20 years ago, that bridge was repaired and ample time was given to the public, almost 6 months preparation. Kaya nawala ro yung walang speculation ng araw na yon. Hindi ko naman sinasabi na dapat itigil muna yung paggawa ng RORO or alternative ways of crossing the San Juanico Strait. Tuloy pa rin yun. It is an emergency, it's needed badly. But I feel experts should be called in, if they were not called in earlier, to look into that bridge and to see magkano ba talaga at gaano katagal nila gagawin yan. At kung may sira ba talaga. Kasi napaka-importante yan dahil ang lumalabas unang estimate ay pumapalo ng 800 million. Ngayon, pumapalo daw ng 7 billion. Malaking amount yun. That is a very big amount. And even if you spend 7 billion, a feasibility study, a project study, a careful analysis should have been made. At ito, huwag sana gamitin na rason para gumawa ng isa pang tulay. Kasi kailangan talaga natin ng isa pang tulay. This is the main artery from Mindanao to Luzon and vice versa. And you need definitely at least 2 bridges here in order to make it sustainable, at the same time some sort of economic security naman para sa mga iba-ibang regions. Kaya ako'y nananawagan, dapat i-clarify ng mabuti itong issue na to. Dahil ako po, nung congressman ako, naalala ko that bridge was repaired, but a study was shown. It was done by a Japanese company. I think it was Sumitomo during that time. And I think we need experts really to look into this. I think if we do that, mapapabilis, baka mapamura pa yung pag-ayos nitong tulay na to. Yun po. At kung nagawa na po yun, dapat isiwalat at ipakita sa publiko yun para naman mawala itong mga speculation at mga haka-haka. Maraming salamat po.